Buong buhay ko ay naniwala ako sa isang maling bagay. Noong gabing iyon, sinalanta ng ulan ang Maynila na parabang bumagsak ang buong kalangitan sa harap ko. Ang maitim na tubig baha ay rumaragasa sa makikitid na eskinita, ang mga sasakyan ay nakatigil at ang mga tao ay basang-basa. At ako, isang mamamahayag mula sa Denmark na 30 taon nang nagtatrabaho sa balita, ay nakatayo sa gitna ng bagyo, nanginginig at may hawak na kamera. Palagi akong naniniwala na ang pinaka-progresibong bansa ay matatagpuan sa Europa na dapat itong may perpektong sistema, mayaman, organisado, at may matatag na welfare state na kayang protektahan ang bawat buhay. Ngunit sa gabing iyon na lubog ang Maynila sa baha, may nakita ako na hindi kailanman nasagot ng maraming mayayamang bansa. Nakita ko ang mga estranghero na buhat ang mga matatanda na lumulusong sa agos. Nakita ko ang maliliit na tindahan na bukas ang ilaw para tanggapin ang mga stranded. Nakita ko ang mga opisyal na lumulusong sa baha kasama ang mga residente. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang isang bansa na tunay na dapat tawaging sibilisado ay hindi sinusukat sa kayamanan, kundi sa kung paano hindi nagiiwanan ang mga tao sa panahong bumabagsak ang mundo. Hindi ako isang babae na madaling umiiyak at lalong hindi ako ang uri ng tao na hahayaang ang damdamin ang magpasya sa katotohanan sa halip na ang ebidensya. Sa loob ng 30 taon bilang isang mamamahayag para sa National Television Station ng Denmark, naranasan ko na ang lahat mga digmaan, krisis sa refugee, natural na kalamidad, pagbagsak ng mga gobyerno at ang mga kasinungalingan na balot sa magagandang salita ng mga politiko. Nakatawid ako ng mahigit 40 bansa, nakapanayam ako ng mga pinuno at biktima, nakita ko ang mga guho ng mga syudad na binomba at ang mga mukha ng mga taong kailangan pa ring ngumiti kahit gumuho na ang kanilang buhay sa harap nila. Akala ko, ang mga karanasang ito ay sapat na para makita ko ang mundo ng malinaw nang hindi na madaling malilinlang ng anumang ilusyon at iyon mismo ang dahilan kung bakit labis ang aking kumpiyansa sa aking sarili. Malalim ang aking paniniwala sa Nordic Europe, hindi lamang dahil doon ako ipinanganak, kundi dahil lumaki ako sa ideya na iyon ang tugon, ang pinakamalayo na narating ng tao sa pag-unlad. Maaaring hindi kami ang pinakamaingay na rehiyon, hindi ang pinakamakapangyarihan sa kapangyarihan, ngunit naniniwala kami na kami ang rehiyon na pinakamahusay na nag-aalaga sa tao. Mayroon kaming sistema ng pangangalagang pangkalusugan na pinupuri, isang welfare state na pinag-uusapan sa buong mundo, isang istrukturang panlipunan na mukhang organisado, may pagkakapantay-pantay na nakasulat sa batas at itinanim sa mga silid-aralan mula pagkabata. Ginagamit ko ang lahat ng ito bilang aking kompas sa tuwing nagbabalita tungkol sa ibang bansa. Madalas ko silang sinusukat laban sa mga pamantayang pamilyar sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, hindi ko ito madalas sinasabi ng direkta, ngunit mayroon akong tunay na hierarchy ng mundo. Ang Europa ay nasa pinakamataas. Siyempre sa Europa mismo ay may hindi pagkakapantay-pantay, may mga pagkakamali, may mga politika na kasuklam-suklam, ngunit naniniwala pa rin ako na ang pundasyon nito ay mas matatag kaysa sa iba. Para sa ibang rehiyon ng mundo, tinitingnan ko sila sa pananaw ng isang taong nag-iisip na mas nauunawaan niya ang salitang pag-unlad. Ang gitnang silangan ay puno ng kawalang katiyakan. Ang Afrika ay patuloy na nagpupunyagi sa pag-unlad sa maraming lugar. Ang Asya ay mabilis ngang umunlad, ngunit iniisip ko pa rin na ito ay pag-unlad lamang sa ekonomiya na walang gaanong kahulugan kumpara sa kalidad ng sistemang panlipunan. Para sa Pilipinas, ang aking damdamin ay puno ng mastuso na pagkiling. Hindi ko kinamumuhian ang bansang ito. Hindi ko ito hayagang minamaliit, ngunit sa aking isip, ang Pilipinas ay isang bansa na gustong puntahan ng mga tao sa buong mundo para magbakasyon sa halip na matuto. Ang Pilipinas sa isip ko ay ang ngiti ng mga hotel staff, ang pagkain sa kalye na maanghang, ang mga ginintuang simbahan, ang mga backpacker, ang traffic, ang buhay na gabi, at ang kabaitan na mukhang mainit ngunit mababaw. Naniniwala ako na ang Pilipinas ay maaaring isang kaibig-ibig na bansa upang bisitahin, ngunit hindi isang bansa na kayang magbigay ng tunay na sagot sa mundo tungkol sa kung ano ang tunay na maunlad na lipunan. Kahit na naririnig ko ang ilang grupo ng tao na nagsasalita tungkol sa kultura ng pagbabahagina ng mga Pilipino o ang pagkakaisa ng komunidad sa panahon ng kagipitan, nagkakamali pa rin ako sa pagngiti ng bahagya sa aking isip na parabang nakarinig ako ng isang kwento na masyadong maganda para maging totoo. Akala ko,
Iyon ay isang lokal na kagandahan lamang, isang kabaitan sa individual na antas, hindi isang matatag na pundasyon ng lipunan na kayang manindigan sa isang malaking krisis. Naniniwala ako sa sistema kaysa sa init. Naniniwala ako sa estruktura kaysa sa kabutihang loob. Naniniwala ako na sa huli, ang nagpapatunay sa isang bansa ay ang kahusayan ng mga institusyon, hindi ang lambot ng puso ng mga tao sa kalsada. At dahil ako ay isang mamamahayag, mas ipinagmamalaki ko ang kawalang romantiko ng aking sarili. Hindi ko gusto ang mga paliwanag na nakasalalay sa damdamin kaysa sa impormasyon. Hindi ko gusto ang magagandang pangungusap na mukhang tapat ngunit walang ebidensya. Sinanay ko ang aking sarili na pagdudahan ang lahat, tanungin ang bawat nakakaintrigang imahe, at hindi magbigay ng tiwala sa anumang bagay dahil lamang sa mahusay nitong nakakaantig sa damdamin ng mga manonood. Akala ko, iyon ang propesyonal na katapatan, at sa maraming pagkakataon ay totoo nga iyon. Ngunit hindi ko alam na sa likod ng estriktong iyon, may isa pang bagay na tahimik na lumalago, ang kayabangan ng isang taong nag-iisip na nakakakita na siya sa lahat. Naging isang babae ako na kayang makinig sa mga nakakapangilabot na kwento ng iba, nang hindi gaanong apektado, dahil abala ako sa pagsusuri ng istruktura sa likod nito. Mabilis kong nakita ang mga butas sa ibang bansa, ngunit hindi ko napansin na pinoprotektahan ko ang imahe ng aking sariling bayan nang may paniniwala na hindi tumatanggap ng tanong. Gusto kong sabihin sa sarili ko na ang mga katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa damdamin, ngunit ang totoo ay pinipili ko lamang ang mga katotohanan na nagpapatunay sa aking orihinal na pananaw sa mundo. Noong panahong iyon, kung may nagsabi sa akin na isang araw, tatayo ako sa gitna ng Maynila na lubog sa malakas na ulan at magsasalita sa harap ng kamera na ang bansang dapat matuto ng mundo ay hindi Denmark, hindi Europa, hindi ang bansang itinuro sa akin na pinakasibilisado, kundi ang Pilipinas. Marahil ay tiningnan ko siya ng tahimik at naisip na pinangungunahan siya ng damdamin kaysa sa katotohanan. Dahil noong panahong iyon, hindi ko pa alam na ang pinakamalupit na katotohanan sa aking buhay ay naghihintay, hindi kalayuan sa aking sariling tahanan. At hindi lamang nito kukunin ang aking ina, kundi unti-unti nitong babaklasin ang ugat ng lahat ng paniniwala na pinanghawakan ko sa buong buhay ko mula sa aking puso. Bago dumating ang gabing iyon, nabuhay pa rin ako bilang isang babae na naniniwalang nakatayo ako sa matatag na lupa. Naniniwala pa rin ako na gaano man kagulo ang mundo, may ilang bansa na hindi hahayaang gumuho ang mahina ng walang ingay. May ilang lipunan kung saan ang salitang dignidad ng tao ay hindi lamang isang parirala sa taunang ulat, at ang Denmark ay isa sa mga iyon. Naniniwala ako ng buong puso, naniniwala hanggang sa hindi na naisip na kailangan pa itong suriin muli. Minsan, ang trahedya ay hindi nagsisimula sa pagbagsak ng isang masamang bagay, kundi nagsisimula ito sa sobrang pagtitiwala natin sa isang bagay, hanggang sa hindi na natin makita ang mga bitak na matagal nang gumagapang sa ilalim ng ibabaw. At para sa akin, ang bitak na iyon ay malapit ng bumukas. Bubukas ng tahimik, malamig, at walang anumang paliwanag na makakapagbigay aliw. Dahil ang gabi na tunay na nagsimulang gumuho ang lahat ay walang kulog, walang malaking balita, walang babala na may isang bagay na magbabago sa aking buhay magpakailanman. Nagsimula ito sa pagtunog ng telepono pagkatapos ng 10 p.m. Habang nakaupo pa ako sa editing room ng istasyon, sinusuri ang script para sa programa kinabukasan. Ang ilaw mula sa screen ay nagpapaputla at nagpapalamig sa silid. Ang tunog ng aircon ay pare-pareho hanggang sa halos lunukin nito ang lahat sa paligid. Sinulyapan ko ang pangalan sa screen, si Inger, ang aking kapatid. Bihira siyang tumawag ng ganoon kagabi. Sinagot ko agad ang tawag at tanda ko pa na ang unang salitang narinig ko ay hindi isang kumpletong pangungusap, kundi isang nanginginig na paghinga. Dinala na si nanay sa ospital. Ang puso ko ay para bang piniga ng malakas. Bumangon ako agad, hinawakan ang aking Amerikana at bag ng halos hindi ko namamalayan. Sinabi ni Inger na hirap huminga si nanay at masakit ang dibdib. Dinala siya ng ambulansya sa University Hospital sa Copenhagen. Automatiko akong nagsalita na, ayos lang, doon ang pinakamagandang lugar. Titingnan agad ng doktor. Ang pangungusap na iyon ay lumabas sa aking bibig ng napakadali. Napakadali na ngayon kapag iniisip ko ulit para akong pinapakalma ang sarili ko kaysa sa kapatid ko. Habang nakasakay sa taxi, sinubukan kong huminga ng regular. Ang siyudad sa labas ng bintana ay tahimik at maayos, tulad ng dati.
Ang mga ilaw sa kalye ay humaba sa basang kalsada mula sa manipis na ambon. Kakaunti ang mga tao, maraming kainan ang nagsasara. Tiningnan ko ang mga larawang iyon nang may dating paniniwala na hindi pa nagigiba sa aking puso. Isa lang ang pangungusap na umuulit sa isip ko. Ligtas si nanay. Ito ang Denmark. Hindi namin hahayaan na harapin ng matatanda ang kanilang kapalaran nang mag-isa sa isang sirang sistema. Ang ganoong bagay ay nangyayari sa mga balita ng ibang bansa. Hindi rito, hindi sa aking pamilya. Ngunit sa sandaling pumasok ako sa ospital, unti-unting lumayo ang kumpiyansang iyon. Hindi dahil may kaguluhan, walang tumatakbo, walang sigawan, walang sinuman ang hayagang gumawa ng mali. Sa katunayan, ang lahat ay mukhang masyadong maayos. Maliwanag ang mga ilaw, malinis ang pasilyo, pamilyar ang amoy ng disinfectant. Ang staff sa counter ay nagsalita ng magalang, ngunit iyon mismo ang nakakatakot dahil ang isang uri ng lamig ay hindi dumarating sa anyo ng kabastusan, kundi sa anyo ng walang lamang pagiging magalang. Ibinigay ko ang pangalan ni nanay at tinanong kung nasaan siya. Tiningnan ng nurse ang computer screen, nagbuklat ng kung ano, at sumagot ng walang emosyon, "Marami po kaming pasyente ngayon, pakihintay po muna." Umupo ako sa waiting room. Nakaupo na roon si Inger, maputla ang mukha at malamig ang mga kamay. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinubukang magsalita ng matatag, kahit na sa kaibuturan ay nagsisimula na akong maramdaman na may mali. Lumipas ang isang oras. Tumayo ako at nagtanong ulit. Ang parehong sagot ang nakuha ko. Pagkalipas ng isa pang oras, bumalik ako. Ang isa pang nurse ay tumingala nang may matipid ng ngiti at sinabi, "Inaasikaso na po namin. Pakihintay po muna." Ang salitang pakihintay po muna noong gabing iyon ay parang may sariling buhay. Humaba ito, bumigat sa bawat pagkarinig hanggang sa wala na itong kahulugan ng oras. Nagsimula akong maglakad-lakad sa pasilyo. Nagising ang mamamahayag sa akin. Napansin ko ang maraming matatanda na tahimik na itinulak. Ang mga kamag-anak ng ilang pasyente ay nakaupo ng tahimik na parang hindi naglalakas loob na maglabas ng tunog, na para bang mayroong isang hindi nakasulat na batas dito na nagsasabing huwag mag-ingay, huwag magpilit, huwag magtanong ng sobra. Lumapit ako ulit sa counter. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagtanong ng kasinggalang. Malinaw kong sinabi na 80 anyos na si nanay, may history ng sakit sa puso at ilang oras na siyang dinala. Ang sagot na nakuha ko ay pareho pa rin, na may kaunting pagbabago lamang sa mga salita. Inaayos po namin ang priority ng mga pasyente. Tinitigan ko ang nurse na iyon at sa unang pagkakataon, lumitaw sa aking isip ang nakakatakot na tanong. Kung ang isang 80 anyos na babae na may problema sa puso ay hindi pa itinuturing na urgent, ano pa ang sapat na urgent? Hindi niya direktang sinagot ang tanong na iyon. Tumango lang siya ng bahagya at bumalik sa screen. Nakita ko ang kanyang mga daliri na gumagalaw sa keyboard ng sistematiko, isang larawan ng trabaho na tama ang bawat hakbang, ngunit nakakagulat na walang saysay. Dahil habang gumagana ang sistema, ang aking ina ay nakahiga pa rin sa isang lugar nang walang sinumang tunay na nakakakita sa kanya. Habang lumilipas ang oras, nagbago ang anyo ng takot sa akin. Hindi na ito bigla ang takot, kundi isang mabagal na pangingilabot na gumagapang. Alam kong sa ilalim ng katahimikan ng Scandinavian, ang mga pagkaantala na walang sinumang may pananagutan ay maaaring mangyari. At ang nagpapahirap dito, kaysa sa kaguluhan, ay walang anuman sa panlabas na anyo ang nagsasabi na may nangyayaring mali. Walang sinumang umamin na may pagkakamali. Walang sinumang nagtaas ng boses. Walang sinuman ang nagulantang. Ang lahat ay bumagal lamang hanggang sa huli na ang lahat. Bandang 5 a.m., lumapit sa amin ang isang doktor. Pagod at seryoso ang kanyang mukha. Alam ko na ang sagot bago pa man siya magsalita. Ang katawan ng tao ay mas mabilis na nakakaramdam ng pagkawala kaysa sa wika. Nagsimula siya sa isang profesional na paghingi ng tawad, isang pangungusap na sanay na ng daan-daang beses. Lubos po kaming nagsisisi. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Mabilis pong lumala ang kondisyon ng inyong ina. Halos hindi ko na narinig ang natitira. Marami ang nag-iisip na ang pagkawala ay darating na parang kidlat. Ngunit para sa akin, ito ay parang may isang bagay sa loob na tumigil sa paggana ng tahimik. Ang lahat ng tunog sa paligid ay lumayo. Tiningnan ko ang bibig ng doktor na gumagalaw, ngunit hindi ko na nauunawaan ang kahulugan. Umiiyak si Inger sa tabi ko, ngunit ang kanyang boses ay parang galing sa malayo. Nakatayo lang ako roon,
Pakiramdam ko ay nawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa at sa aking isip ay isa lamang ang malinaw na kaisipan ng malupit. Ang aking ina ay namatay dito sa bansang buong buhay kong pinaniniwalaan na hindi hahayaan na mangyari ang ganitong bagay. Hindi dahil sa digmaan, hindi dahil sa lindol, hindi dahil sa nawasak ang ospital, hindi dahil kami ay nasa isang mahirap na bansa, kundi dahil sa paghihintay na walang sino man ang nakaramdam na kailangan itong pigilan sa oras. Dahil sa isang proseso na nagpatuloy ng tama, ngunit walang sino man ang tunay na naroroon. Dahil sa isang sistema na pinupuri sa dignidad ng tao, ngunit unti-unti nitong pinawalang saysay ang isang tao nang tahimik sa pasilyo ng pagiging magalang. Pagkatapos noon, marami akong detalye na hindi na matandaan. Naalala ko lang na lumabas ako sa mahabang puting pasilyo at tumigil sa isang sulok. Hindi pa maliwanag ang langit. Ang lamig mula sa labas ay pumapasok kapag bumubukas at sumasara ang automatikong pinto. Tiningnan ko ang mga taong dumadaan, ang staff na nagtutulak ng mga cart ng gamot, ang mga tagalinis na nagsisimula na ng kanilang shift. Ang mundo ay patuloy na gumagana ng maayos na para bang walang anumang bagong gumuho sa harap ko. At sa katahimikang iyon, ang tunay na nawasak ay hindi lamang ang puso ng isang anak, kundi ang buong paniniwala ng isang mamamahayag. Nagsimula akong balikan ang lahat ng salita na ginamit ko sa pagbabalita tungkol sa pinakamasayang bansa, ang nangungunang sistema ng pangangalagang pangkalusugan, ang estado na nagpoprotekta sa mahina, at pakiramdam ko ay nakikinig ako sa isang advertising language na ako mismo ang buong pagmamalaking tumulong na ipasa. Noong gabing iyon, wala pa akong malaking konklusyon, wala pa akong sagot tungkol sa mundo. Mayroon lang akong mga tanong na napakatalim na halos hindi na ako makahinga. Kung ang bansang pinagkakatiwalaan ko ay hinayaan ng aking ina na mawala ng ganito, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng isang maunlad na bansa? Hindi ko pa alam na ang tanong na ito ang magdadala sa akin palabas ng newsroom, palabas ng dating buhay, palabas ng Europa, at sa huli ay papunta sa Maynila. Ngunit ang binhi ng paglalakbay na iyon ay naitanim na noong gabing namatay si nanay. Naitanim ito sa katahimikan ng ospital, sa amoy ng disinfectant, sa napakahabang pakihintay po muna na hindi mapapatawad, at sa katotohanang hindi ko na matatakasan na minsan, ang pinakamukhang perpektong bansa ay maaaring magkulang sa pinakamahalagang punto, ang hindi paghayaan ng isang tao na harapin ang kamatayan nang nag-iisa sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng isang sistema na mayroong lahat maliban sa tiempo at puso ng tao. Pagkatapos ng gabing namatay si nanay, bumalik ako sa istasyon ng kaunting beses lamang. Ang lahat sa newsroom ay nakakagulat na pareho. Ang mga monitor ay nagpapakita pa rin ng mundo na hindi kailanman tumitigil. Ang mga balita ay nakasulat pa rin sa maikli at maayos na wika. Ang mga producer ay nagde-debate pa rin tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga paksa tulad ng dati. Ang tunog ng pagtatype sa keyboard ay patuloy na pare-pareho, na para bang walang anumang bagay sa buhay ng sinuman ang tuluyang nawasak. Minahal ko ang ritmo ng lugar na ito. Minahal ko ang pagiging tumpak. Minahal ko ang pakiramdam na ang impormasyon ay kayang gawing mas malinaw ang mundo. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, ang lahat ay mukhang isang entablado na hindi ko na kayang panindigan ng pareho. Sinubukan kong magtrabaho ng ilang sandali, sinubukang ayusin ang mga pangungusap tungkol sa krisis sa ibang bansa nang may profesional na lamig. Ngunit anuman ang buksan kong file, ang imahe ng ospital noong gabing iyon ay lumalabas pa rin. Habang isinusulat ko ang tungkol sa pagkabigo ng mga sistema sa malalayong bansa, mas lalo kong naramdaman na niloloko ko ang sarili ko. Dahil ang pagkabigo na ayaw kong tingnan ng diretso ay nasa aking sariling tahanan, nasa bansang buong buhay kong pinrotektahan ng may pagmamalaki. Sa huli, nagbitiw ako. Marami ang nag-isip na nagpasya ako dahil sa kalungkutan, ngunit hindi lang iyon ang totoo. Nagbitiw ako dahil ayaw ko nang magbalita mula sa loob ng parehong pader. Kung nanatili ako doon, hindi ko malalaman kung ang gabing namatay si nanay ay isang lokal na pagkakamali lamang o isang bitak ng isang mas malaking bagay. Bumili ako ng isang notebook na may balak na isulat lamang ang isang tanong na unti-unting naging sentro ng aking buhay. Ano nga ba ang tunay na maunlad na bansa? Nagsimula ako sa Europa. Dahil kung babaklasin ko ang aking pananaw sa mundo, kailangan kong magsimula sa lugar na pinakapinagkakatiwalaan ko. Naglakbay ako sa France muna, pagkatapos ay sa Belgium, Germany, Netherlands. Hindi ako pumunta bilang isang turista,
Hindi ako pumunta upang kumuha ng magagandang larawan ng mga organisadong syudad. Pumunta ako upang hanapin ang mga sandali kung saan nagsisimulang bumigat ang lipunan, upang hanapin ang mga oras kung saan ang mga tao ay pinipilit ng kalamidad, pagkaantala, takot at kawalang katiyakan. Dahil nagsimula na akong maunawaan na ang isang lipunan ay nagbubunyag ng tunay nitong anyo ng pinakamalinaw hindi sa ordinaryong araw, kundi sa araw na nagsisimulang magbago ang lahat. Noong huling bahagi ng tag-araw ng taong iyon, dumating ako sa isang bayan sa timog ng France. Ilang araw lamang matapos ang baha. Ang ilang kalsada ay mamasa-masa pa at puno ng putik. Maraming tindahan ang sarado. Ang mga tao ay nakatayo sa mga grupo, nag-uusap na may pagod na mukha. Pumunta ako upang tingnan ang isang pansamantalang distribution point ng tulong na malapit sa isang lumang paaralan. Dati, naisip ko na kapag nagkaroon ng kalamidad sa Europa, ang unang makikita ay ang epektibong koordinasyon. Ngunit ang nakita ko ay kaguluhan na hindi na kailangan pang sumigaw para maramdaman. Mabagal dumating ang mga truck ng supply. Maraming volunteer staff ang hindi alam kung aling supply ang dapat unahin. Ang ilang residente ay nagsimulang mainip nang makita na humahaba ang pila at kulang ang supply para sa lahat. Walang gulo, walang marahas na eksena tulad sa pelikula. Ngunit may isang bagay na mas nagpalamig sa akin. Ang kapaligiran ng bawat isa para sa sarili. Isang lalaki ang sumubok na humingi ng dagdag na inuming tubig, sinasabing may maliliit na bata sa bahay. Sa likod niya, may isang matandang babae na nakasandal sa tungkod, maputla ang mukha at tahimik. Maraming tao ang nakakita sa kanya, ngunit mabilis na dumulas ang mga tingin na parang ang pagkakita ay hindi nangangahulugang kailangan mong tumulong. Nakatayo ako roon, hawak ang aking kamera, at bigla kong naramdaman na ang larawang ito ay nakakagulat na kahawig ng gabing iyon sa ospital. Hindi dahil pareho ang sitwasyon, kundi dahil mayroon itong iisang karaniwang punto. Ang mas mahina na tao ay unti-unting itinutulak sa dulo ng atensyon. Mula France, pumunta ako sa Belgium. Doon, humingi ako ng pahintulot na tingnan ang isang nursing home na kakaraan lang ng pagkasira mula sa bagyo at malakas na ulan. Ang labas ng gusali ay mukhang maayos, na para bang ang lahat ay nasa kontrol pa rin ng sistema. Ang damuhan ay maayos na gupit, ang mga bulaklak sa mga palayok ay maayos na nakalagay. Ang receptionist ay ngumiti pa rin ng magalang. Ngunit nang makipag-usap ako ng mas malalim sa mga tagapamahala sa loob, unti-unting nabuksan ang isa pang panig, layer by layer, na para bang nakikita ko ang isang pader na may pininturahan na kulay na unti-unting naglalagas hanggang sa lumabas ang mga bitak sa estruktura. Sinabi niya na noong nangyari ang insidente, nagkaroon ng problema ang backup power system. Ang koordinasyon sa mga ahensya sa labas ay naantala. Kailangan nilang tumawag ng paulit-ulit bago may sinumang tunay na umako ng responsibilidad. Ang ilang matatanda ay napakapraning na ang ilang oras lang na paghihintay ay maaaring magpabago sa panganib at maging pagkawala. Hindi ko kailangan ng mga numero noon. Gusto kong marinig ang tono ng boses. At ang tono ng boses ng taong iyon ay hindi galit, kundi pagod, na parang isang taong matagal nang nasa sistema hanggang sa alam na niya kung saan ito nasira, ngunit wala ng lakas na umasa na magiging iba ito bukas. Ang Germany ay nagdulot sa akin ng isa pang uri ng sakit. Dumating ako sa panahon na may babala tungkol sa malakas na ulan at bigla ang pagbaha. Mayroon pa ring oras ang mga tao para maghanda. Maraming supermarket ang bukas pa rin tulad ng dati. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit nakita ko ang isang larawan na mahirap kalimutan. Ang inuming tubig, delata na pagkain, flashlight, at iba pang pangangailangan ay mabilis na naubos. Ang mga tao ay hindi mukhang masama. Walang sinumang nakasuot ng maskara ng kontrabida. Ang bawat isa ay nagmamadaling kunin ang sa tingin nila ay makakapagpatagumpay sa kanilang pamilya. Ito ay isang larawan ng individual na sentido komon na gumagana ng buong lakas. At iyon ang nakakatakot. Dahil kapag ang lahat ay nag-iisip ng tama para sa kanilang sariling tahanan ng sabay-sabay, ang tama na iyon ay maaaring itulak ang isang tao na walang matira. Nakita ko ang isang matandang babae na nakatayo sa harap ng isang walang laman na istante, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Tinanong niya ang staff kung may natitira pang kahit isang bote ng tubig. Napakababa ng kanyang boses na halos mawala na sa tunog ng gulong ng cart. Hindi siya humingi ng marami, isang bote lang, ngunit ang sagot ay wala na. Ang staff mismo ay mukhang nakonsensya,
Ngunit sa sitwasyong iyon, ang konsensya ay hindi nangangahulugang solusyon. Tiningnan ko ang babae na lumabas ng walang dala. At sa aking dibdib ay may isang bagay na unti-unting tumigas. Hindi lang galit, kundi isang masakit na pagtanggap na ang lakas ng isang lipunan ay hindi sinusukat sa dami ng yaman. Nasa kung gaano karaming espasyo ang natitira sa mga tao para sa iba sa mga panahong sa pilitang pumili ang lahat. Habang naglalakbay ako, mas lalo kong nakita ang parehong pattern na paulit-ulit sa iba't ibang wika, iba't ibang syudad, iba't ibang sistema. Maaaring ito ay detalyado, ngunit mayroon itong nakakakilabot na karaniwang punto. Kapag ang lipunan ay tunay na pinipilit ng pressure, ang unang bumabagsak ay hindi ang imahe ng modernidad, kundi ang kakayahang protektahan ang pinakamabagal, pinakamahina, at pinakatahimik. Ang mas malakas, mas kumpiyansa, mas mahusay magsalita, o mas mabilis kumilos ay laging nakakaligtas muna. Samantala, ang mga hindi makapag-agawan, hindi makapagmadali, hindi makapagpilit ng malakas ay unti-unting nawawala sa likuran na parang isang bagay na babalikan ng sistema sa huli kung mayroon pang natitirang oras. Bawat bansa, unti-unti kong naintindihan na ang pagkamatay ni nanay ay hindi isang aksidente na hiwalay sa lipunan, kundi ito ay isang senyales, isang bitak na lumabas mula sa parehong pundasyon ng mga bagay na nakikita ko sa buong Europa. Iyon ay isang sistema na mukhang napakaganda sa maliwanag na araw, ngunit kapag nagsimulang umulan, kapag dumating ang pagmamadali mula sa maraming direksyon ng sabay-sabay, ipinapakita nito na sa huli, ang mga taong sinasabi ng lipunan na kanilang protektahan muna ay maaaring ang pinakamabilis na makawala sa kanilang mga kamay. Isang gabi sa isang maliit na silid sa Munich, ibinaba ko ang aking panulat at tiningnan ang aking notebook. Ang mga pahina ay puno ng mga pangungusap tungkol sa paghihintay, pagpapaliban, paglilipat ng responsibilidad, kawalan ng desisyon, pagpapahalaga sa mga malapit kaysa sa iba, at ang katahimikan ng mga taong ayaw makialam. Nakaupo ako sa katotohanan iyon ng matagal hanggang sa huli ay inamin ko sa sarili ko na ang tanong na pinagmulan ng aking paglalakbay ay hindi na tungkol sa kalidad ng sistema. Kundi, ito ay naging isang mas malalim na tanong. Kapag hindi sapat ang kayamanan, kapag hindi sapat ang batas, kapag hindi sapat ang magandang istruktura, ano ang nagpapanatili sa isang lipunan na hindi nag-iiwanan sa pinakamahirap na araw? Wala pa akong sagot noong gabing iyon, ngunit nagsimula na akong makasigurado na hindi ko ito matatagpuan sa pamamagitan ng pag-ikot lamang sa iisang bilog ng Europa. At iyon mismo ang sandali na unti-unting bumalik sa aking isip ang pangalan ng isang bansa nang hindi ko sinasadya. Isang bansa na dati ay halos hindi ko naisip na kailangan kong tingnan ng seryoso, ang Pilipinas. Ang pangalan ng Pilipinas ay hindi lumitaw sa aking buhay nang maringal o may malalaking dahilan. Hindi ito dumating bilang isang sagot, kundi lumitaw bilang isang maliit na abala na sinubukan kong ipagtabuyan ng maraming beses, ngunit laging bumabalik sa aking harapan. Sa panahong naglalakbay ako mula sa isang syudad patungo sa isa pa sa Europa, nagsusulat ng mga tala tungkol sa mabagal na sistema, ang mga tao na tumatakbo mula sa responsibilidad, at ang mga mahina na madalas na iiwan, nakakita ako ng isang akademikong ulat na nagsasalita tungkol sa pagiging matatag ng mga lipunan sa Timog Silangang Asya. Binanggit nito ang mga bansa na kayang bumangon mula sa krisis hindi lamang dahil sa mekanismo ng Estado, kundi dahil sa mga network ng komunidad, ordinaryong tao, at kultura ng pagbabahagi na gumagana pa rin sa antas ng pang-araw-araw na buhay. Isa sa mga pangalang paulit-ulit na binanggit ay ang Pilipinas. Naalala ko na bahagya akong natawa sa simula, hindi dahil sa galit, kundi dahil pakiramdam ko ay masyado itong salungat sa imahe na mayroon ako sa aking isip. Ang Pilipinas sa aking lumang pangunawa ay isang mainit na syudad na puno ng mga turista, masikip na kalsada, ginintuang simbahan, pagkain sa kalye, at mga ngiti na mukhang kahanga-hanga para sa mga bisita, ngunit hindi ito isang bagay na gagamitin ko bilang batayan upang sukatin kung aling lipunan ang sapat na malalim upang hindi mag-iiwanan sa panahon ng krisis. Akala ko, ang init ng Asya ay maaaring makaantig sa puso, ngunit hindi nito kayang talunin ang sistematikong katangian ng Europa. At kung may sinumang nagsasalita tungkol sa lakas ng lipunang Pilipino, madalas kong isinasalin iyon bilang romantisismo lamang ng mga dayuhan na nabighani sa lokal na kagandahan. Ngunit habang iniiwasan ko ang pangalan
Ang field notes ng isa pang mananaliksik ay nagkuwento tungkol sa papel ng mga simbahan bilang pansamantalang kanlungan at sentro ng pag-aalaga sa panahon ng kagipitan. Maging ang isang kaibigang mamamahayag na Aleman na nakilala ko sa isang maliit na bar ng hotel sa Munich ay hindi inaasahang nagtanong sa akin, kung hinahanap mo ang isang bansa na mayroon pa ring tunay na puso ng lipunan, bakit hindi mo subukan ang Maynila? Hindi ko gusto ang tono ng boses na iyon. Pakiramdam ko ay hinahamon ako na tanggapin ang isang bagay na ayaw kong paniwalaan. Ngunit sa huli, ang pag-aalinlangan na iyon mismo ang nagtulak sa akin na buksan ang aking computer noong gabing iyon at mag-book ng flight. Nakaupo ako sa harap ng screen ng matagal, tiningnan ang pangalan ng Manila na lumitaw sa website ng booking at naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang uri ng paglalakbay na sigurado ako sa aking layunin. Hindi ito pagpunta upang magbalita ng isang bagay na naiintindihan ko na, kundi ito ay parang pagpapaubaya sa isang tanong na gabayan ako kahit na hindi pa ako handang maniwala. Pinindot ko ang bili na may kalahating damdamin ng pagmamatigas at kalahating katahimikan ng isang taong nagsisimulang magduda na marahil ang mundo ay hindi nakaayos sa pagkakasunod-sunod na pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko. Sa buong flight papunta sa Maynila, sinubukan kong paalalahanan ang sarili ko na ang paglalakbay na ito ay para sa pagsisiyasat, hindi para sa paghahanap ng impresyon. Binuksan ko ang aking notebook at isinulat ang maikling pangungusap. Huwag mong hayaan na malinlang ka ng panlabas na kabaitan. Naniniwala pa rin ako na ang isang syudad na maraming ngiti ay hindi nangangahulugang matatag sa panahong bumabagsak ang lahat. Iniisip ko pa rin na ang kagandahan ng Pilipinas ay maaaring isang magandang kapaligiran lamang para sa mga turista, hindi ebidensya ng isang tunay na lipunan. Halos gusto ko pa nga na ganoon ang mangyari. Dahil kung ang Pilipinas ay tunay na magiging sagot, hindi lamang nito babaguhin ang destinasyon ng aking paghahanap, kundi makakaapekto ito sa ugat ng aking kaisipan sa buong mundo. Nang bumaba ang eroplano sa Maynila, tiningnan ko ang mga ilaw na nakakalat sa malaking, walang katapusang kumpol. Ang siyudad ay mukhang malawak at nakakalat, na parang isang lugar na lumago mula sa puwersa ng buhay kaysa sa isang perpektong plano. Ang paliparan ay maliwanag, malinis, at puno ng mabilis, ngunit hindi magulo na paggalaw. Hinila ko ang aking maleta sa terminal na puno ng Tagalog-Ingles. Tunog ng mga anunsyo, gulong ng maleta, at mga ngiti ng mga staff, na hindi mukhang pilit tulad ng mga ngiti ng serbisyo sa maraming malalaking syudad sa mundo. Hindi pa ito ang magpapabago sa aking isip, ngunit tahimik kong inamin sa sarili ko na ang unang pakiramdam ko sa Maynila ay hindi tumutugma sa imahinasyon na matagal kong hawak. Sumakay ako ng taxi palabas ng paliparan noong gabi. Unti-unting nagbukas ang syudad, layer by layer, sa salamin ng bintana. May matatayog na gusali, elevated roads, traffic, mga billboard, mga convenience store, mga simbahan na sumusulpot sa pagitan ng mga gusali, mga lumang bahay na nakatago sa likod ng modernong commercial walls. Ang lahat ay mukhang masikip at hindi kasing kinis ng mga syudad ng Scandinavian, ngunit mayroong isang kakaibang ritmo ng buhay na hindi ko maalis ang tingin. Hindi sinubukan ng Maynila na ipakita ang sarili nito na walang kapintasan. Hindi nito itinago ang sarili nitong kaguluhan, ngunit sa halip ay may kakaibang enerhiya ng isang syudad na puno pa rin ng tunay na tao, hindi lamang isang istruktura na maayos na inayos. Noong unang gabi sa hotel, bumaba ako upang bumili ng ilang maliliit na bagay sa isang kalapit na convenience store. Sa aking pagbalik, nalaglag ko ang ilang dokumento nang hindi ko namalayan. Isang binatang staff ang tumakbo papalabas ng tindahan. Tinawag ako ng malakas sa hindi gaanong matatas na Ingles, ngunit malinaw upang ako ay huminto. Inabot niya sa akin ang mga dokumento na may ordinaryong mukha na para bang hindi ito isang bagay na kailangan ng papuri. Nagpasalamat ako sa kanya. Ngumiti siya at sumagot lamang, "Walang anuman ma'am." Pagkatapos ay bumalik siya upang ayusin ang mga paninda. Tumayo ako roon ng sandali. Napakaliit na bagay, napakaliit na halos hindi na dapat may kahulugan. Ngunit nakakagulat na pakiramdam ko ay bahagya akong kiniliti mula sa loob. Kinabukasan, nagsimula akong maglakad-lakad ng mas marami sa syudad. Pumunta ako sa Makati, Green Hills, Binondo at sa mga lumang komunidad sa tabi ng Ilog Pasig. Sadyang pinansin ko ang paraan ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa sa mga detalye na hindi malalaking eksena. Walang ilaw ng media,
Walang sitwasyong pumipilit sa sinuman na magpakita ng kabutihan. Ang nakita ko ay hindi perpekto. May kaguluhan pa rin, may mga pila na hindi eksakto, may traffic na halos hindi gumagalaw, may mainit at malagkit na hangin sa balat. Ngunit sa gitna ng hindi pagkakaayos na iyon, nagsimula akong maramdaman ang lambot ng boses ng mga tao, ang pagbibigay daan sa isa't isa, ang pagtulong sa pagpapaliwanag ng direksyon ng buong puso, ang pagpayag ng isang nagtitinda sa kalye na tumawag ng taxi para sa isang matandang babae nang hindi siya nagmamadaling itaboy mula sa kanyang tindahan, ang paghatid ng staff ng tren sa isang dayuhang lalaki na nalilito sa kanyang card papunta sa vending machine sa halip na ituro lamang ang direksyon. Walang anuman sa mga iyon ang sapat na malaki para maging balita, ngunit wala rin sa mga iyon ang ginawa para magmukhang maganda sa harap ko. At iyon mismo ang unti-unting nagpapahina sa aking dating kumpiyansa ng tahimik. Isang hapon, nakaupo ako at nagsusulat sa isang maliit na kafe at lumabas upang magbanyo, naiwan ang aking maliit na bag sa tabi ng upuan nang hindi ko namalayan. Pagbalik ko, nakita ko ang isang babaeng staff na nagbabantay sa bag. Hindi niya hinawakan, hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalala, ngumiti lang siya ng bahagya at sinabi na nakita niya na marahil ay nakalimutan ko. Nagpasalamat ako ulit. Sa pagkakataong ito ay mas malalim kaysa sa simpleng pagiging magalang. Nagsimula akong mapansin na sa Maynila, ang mga tao ay nagtutulungan nang hindi nagpaparamdam na sila ang nagbibigay tulong. Walang tono ng pagbibigay ng kawang gawa sa mga estranghero, walang nakatagong pagmamayabang sa loob. Ito ay isang pagtulong na mukhang napaka-ordinaryo na halos hindi na napapansin. At marahil, iyon ang nagbibigay dito ng bigat. Noong panahong iyon, hindi ko pa binabago ang aking paniniwala. Hindi pa ako handang magtapos na ang Pilipinas ang sagot sa lahat ng tanong. Patuloy kong pinaalalahanan ang sarili ko na huwag agad maging romantiko sa mga bagay na nakikita lamang sa ibabaw. Ang isang malaking syudad ay maaaring maganda sa ordinaryong araw, ngunit hindi pa malalaman kung paano ito sa araw na tunay na susubukan. Matibay kong pinanghawakan ang pag-aalinlangan bilang isang mamamahayag dahil alam ko na maraming lipunan ang maaaring magmukhang maganda hanggat walang anumang bumabagsak sa harap nila. Ngunit gayunpaman, kailangan ko nang aminin na hindi ako tinanggap ng Pilipinas sa lumang imahe. Hindi lamang ito isang lupain ng mga ngiti para sa mga bisita tulad ng dating mababaw kong iniisip. Unti-unting ipinapakita sa akin ng syudad na ito ang isang bagay na hindi maingay, hindi matigas, hindi organisado sa paraan ng Europa, ngunit may init ng tunay na buhay sa loob. At habang mas matagal akong naglalakad sa Maynila, mas lalo kong naramdaman na marahil ang hinahanap ko ay hindi nakatago sa pinakaperpektong sistema kundi nasa temperatura ng mga tao, sa paraan ng pakikitungo ng ordinaryong tao sa isa't isa kapag walang nakatingin. Hindi ko pa alam kung gaano kalayo ako dadalhin ng pakiramdam na iyon, ngunit sa aking puso ay nagsisimula na ang isa pang uri ng bitak. Hindi isang bitak ng paniniwala na gumuho tulad ng gabing namatay si nanay, kundi isang bitak ng pagkiling na matagal nang matibay sa buong buhay ko. At ginagawa ito ng Maynila ng tahimik sa sarili nitong paraan nang hindi na kailangan ng anumang malaking paliwanag. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong maglakad ng mas mabagal kaysa dati. Sa halip na magmadali upang mangalap ng impormasyon sa bawat punto tulad ng isang mamamahayag na naghahanap ng sagot, ginugol ko ang oras sa pagmamasid sa mga tao ng mas matagal, pakikinig sa kanilang mga boses ng mas matagal, na parabang sinusubukan kong matuto ng isang wika na hindi nasa mga salita, kundi nasa paraan ng pakikitungo ng tao sa isa't isa sa pinakaordinaryong sandali. Hindi pa ako tumigil sa pag-aalinlangan, hindi ko pa hinayaan na madaling madala ang aking puso sa impresyon. Ngunit hindi ko na maitatanggi na may ginagawa sa akin ang Maynila. Pinababagal nito ang aking pagtingin sa mundo at sa kabagalan na iyon, nagsimula akong makita ang mga bagay na dati ay hindi ko pinahalagahan ng sapat. Isang umaga, sumakay ako ng ferry sa Ilog Pasig. Siksika ng mga tao sa bangka, mga nagtatrabaho, estudyante, madre, pari, negosyante at turista. Bahagyang umuuga ang bangka sa alon. Ang bawat pasahero ay kumikilos ng maayos nang halos walang sinumang kailangan pang magsalita. Nakita ko ang isang lalaki na nasa edad na tumayo mula sa kanyang upuan para sa isang matandang babae nang hindi nagpapakita ng anumang espesyal na sakripisyo.
Bahagyang nagmano ang babae bilang pasasalamat. Tumango lang siya, na para bang ito ay napakanormal na bagay na hindi na kailangan pang magkaroon ng usapan. Tiningnan ko ang larawang iyon ng may kakaibang pakiramdam. Dahil hindi ito kahanga-hanga, ngunit malambot at tahimik na nakakaantig sa puso. Sinubukan kong balikan ang mga katulad na larawan sa aking sariling bayan. Siyempre, mayroon din doon. Ngunit ang pagkakaiba ay ang kapaligiran dito. Ang kabaitan ay hindi mukhang eksepsyon. Mukha itong isang karaniwang wika ng buhay na magkakasama. Nagsimula akong marinig ang salitang malasakit nang mas madalas mula sa maraming tao. Hindi ito ipinaliwanag sa akin ng formal. Walang sinumang umupo upang magbigay ng lektura tungkol sa mga halaga ng lipunang Pilipino tulad ng isang presentasyon ng bansa. Ngunit ang salitang ito ay lumulutang sa pang-araw-araw na buhay. Isang taxi driver ang nagsalita tungkol sa isang karinderya na nagbabahagi ng pagkain sa mga manggagawa kapag kulang ang pera at maikling nagtapos. May malasakit kasi. Isang babaeng may-ari ng guest house na aking in-interview ang nagkuwento tungkol sa kapitbahay na tumutulong magbantay sa kanyang ina kapag kailangan niyang magtrabaho at nagsalita na para bang hindi na kailangan pang ipaliwanag. Ganyan ang mga Pinoy. Kung may malasakit tayo sa isa't isa, gagaan ang lahat. Isinulat ko ang salitang ito sa aking notebook at habang mas iniisip ko, mas lalo kong nalaman na hindi ito eksaktong katulad ng salitang kindness. Dahil hindi lang ito basta kabaitan, kundi may kahulugan ito ng paglalaan ng espasyo sa puso para sa iba, ang kakayahang maramdaman ang hirap ng kapwa nang hindi na kailangan pang ipaliwanag ng buo. Isang hapon, pumasok ako sa isang lumang pamilihan sa Tondo. Kagagaling lang ng ulan. Ang amoy ng pagkain, sariwang gulay, at hamog ay nananatili sa hangin. Basang-basa pa at madulas ang sahig. Ang mga tao ay nagdaraan ng hindi nagmamadali. Bigla, isang babae na marahil ay nasa huling 60s ang nakahulog ng kanyang grocery bag. Bawang, kalamansi, sili at iba't ibang gulay ang nakakalat sa sahig. Akala ko ay dadaan lang ang lahat dahil makitid ang lugar at maraming tao. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Ang binata na nagtitinda ng juice ay mabilis na yumuko upang tumulong. Ang tindero sa katabing stall ay nag-abot ng bagong bag. Ang isa pang babae na marahil ay hindi niya kakilala ay tumulong sa pag-aayos ng mga paninda sa bag nang walang sinumang nagsasalita ng anuman kundi ilang maiikling salita. Nangyari ito ng mabilis, tahimik, at nagtapos ng natural na parabang walang nangyari. Ngunit nakatayo ako roon ng mas matagal kaysa sa dapat dahil alam ko na hindi ako nakatingin sa isang aksidente. Nakikita ko ang isang pattern ng lipunan na mas kawili-wili. Ang mga Pilipino ay tila nagtutulungan ng hindi nagpaparamdam na may malaking utang na loob ang isa't isa. Maraming beses kong nakita na kapag may tumanggap ng tulong, ang kabilang panig ay ngumiti, tumawa ng bahagya o pinapaliit ang sitwasyon na para bang nais nilang protektahan ang dignidad ng tumatanggap upang hindi ito maging kaawa-awa. Naalala ko ang lipunan ng Europa na pamilyar sa akin, na mahusay sa mga sistema, karapatan, at pagprotekta sa teoretikal na antas. Ngunit sa antas ng ugnayan sa pagitan ng mga estranghero, labis tayong nagpapanatili ng distansya. Hindi tayo nakikialam, hindi tayo nangungulit, iginagalang natin ang personal na espasyo, hanggang sa minsan, ang paggalang na iyon ay nagiging isang mataas na pader. Hindi ko ito kailanman pinagdudahan noon dahil lumaki ako sa ideya na iyon ng sibilisasyon. Ngunit sa Maynila, nagsimula akong magtanong kung minsan, ang perpektong pagpapanatili ng distansya ay may katumbas na presyo at ang presyong iyon ay maaaring ang unti-unting pagkawala ng init sa buhay na magkakasama. Isang hapon, naligaw ako sa isang makitid na eskinita malapit sa isang maliit na simbahan. Ang malambot na ginintuang ilaw mula sa paglubog ng araw ay tumama sa lumang pader. May mahinang tunog ng kampana na nanggagaling sa loob ng simbahan. Sa tabi ng pinto, may isang maliit na mesa na may pitsel ng malamig na tubig at mga basong papel. Akala ko, ito ay para sa mga nagpupunta sa simbahan. Ngunit nang tumayo ako doon ng ilang sandali, nakita ko ang mga delivery rider, tricycle driver at construction worker na huminto upang uminom ng tubig at umalis. Nang walang sinumang tinatanong, walang no trespassing sign, walang pag-aalinlangan mula sa mga madreng nagwawalis ng bakuran. Tinanong ko ang isang matandang babae na nakaupo at nagtutupi ng mga paper bag sa malapit kung para kanino ang tubig na ito.
Ngumiti siya at sumagot, "Para po sa mga dumadaan. Mainit po kasi ang panahon." Sinabi niya ito ng may tono na nagpaparamdam na napakasimple ng sagot kaya halos hindi na kailangan ng ibang dahilan. Tiningnan ko ang malinaw na pitsel ng tubig ng mas matagal kaysa sa dati at bigla kong naramdaman na mas nauunawaan ko ang isang bagay. Ang isang lipunan ay maaaring hindi palaging nagpapakita ng pag-unlad sa pamamagitan ng malalaking salita. Minsan, ipinapakita ito sa pamamagitan ng isang pitsel ng malamig na tubig na walang sinumang nagtatanong kung sino ka bago ka inumin. Nagsimula akong mag-interview ng mas maraming ordinaryong tao. Hindi mga opisyal, hindi mga akademiko, kundi mga tindera, driver, guro, caregivers, sa komunidad, pari at lokal na volunteer. Ang nakakagulat ay, kahit na galing sila sa iba't ibang mundo, nagsasalita ng iba't ibang paraan at may malalaking pagkakaiba sa buhay, kapag pinag-uusapan ang tungkol sa panahon na may nangangailangan, halos pareho ang ugat ng kanilang paliwanag. Walang sinumang nagsasalita ng teorya. Walang sinumang nagsabi na ginawa nila ito dahil ito ay tungkulin ng mamamayan tulad ng disenyo ng estado. Ngunit marami ang nagsalita sa magkatulad na tono, kung hindi tayo magtutulungan, paano tayo mabubuhay? Ang pangungusap na ito ay maaaring tunog ordinaryo. Ngunit habang mas madalas kong naririnig, mas lalo itong lumalalim. Dahil hindi ito isang slogan. Ito ay isang lohika ng buhay, isang sentido komun ng pagiging magkasama. Isang gabi, umuwi ako sa hotel ng medyo gabi na. Sa harap ng hotel may isang matandang guwardiya na nakaupo sa isang maliit na plastik na upuan. Sa tabi niya, may isang lumang electric fan. Nakilala niya ako at nagtanong, "Gabi na po kayong umuwi, ma'am. Kumain na po ba kayo?" Napakasimple ng tanong na iyon. Napakasimple na ang isang tao mula sa isang lipunan na nagpapahalaga sa privacy tulad ko ay dapat sanang makaramdam na medyo labis ito. Ngunit hindi. Naramdaman ko ang pagmamalasakit na walang anumang formalidad. Sumagot ako na hindi pa ako nakakakain ng regular. Tumango siya at itinuro ang isang lugawan na bukas pa rin sa dulo ng eskinita, sinabing masarap doon at mabait ang may-ari. Ang maikling pangungusap na ito ay hindi dapat mahalaga, ngunit nang sumakay ako ng elevator papunta sa aking silid, matagal akong natahimik. Naalala ko ang gabing iyon sa Copenhagen. Naalala ko ang mga ilaw ng ospital, naalala ko ang mga salitang magalang ngunit walang laman. At bigla kong nakita ang pagkakaiba ng napakalinaw. Ang pag-unlad ng lipunan ay maaaring hindi lamang nasa paggawa ng lahat ng tama, kundi nasa, kung mayroon pa bang, lakas ang mga tao na magtanungan sa isa't isa, "Kumain ka na ba?" Hindi pa ipinapakita sa akin ng Maynila ang pinakamabigat na panig nito. Ang siyudad na ito ay nasa normal na kalagayan pa rin. Kahit na magulo, mainit, pagod at masikip. Ngunit hindi pa ito pinipilit ng tunay na krisis sa harap ko. Alam kong ang kabaitan ng ordinaryong araw ay hindi pa sapat upang patunayan ang lahat. Ngunit habang mas matagal ako rito, mas lalo akong nakakaramdam ng isang bagay na parehong malambot at mabigat sa parehong oras. Nagsimula akong maniwala na kung isang araw ay susubukan ang siyudad na ito, ang mga bagay na nakikita ko sa maliliit na buhay na ito ay maaaring hindi mawala. Maaaring magsama-sama ito upang maging isang enerhiya na hindi ko pa nga maiisip. Sa aking notebook noong gabing iyon, isinulat ko lamang ang isang pangungusap. Marahil, ang tunay na lakas ng lipunan ay hindi nagsisimula kapag may krisis, kundi nasa mga bagay na ginagawa ng mga tao sa isa't isa, araw-araw nang hindi nila nalalaman. At nang isara ko ang notebook, hindi ko pa rin alam na hindi magtatagal ibibigay sa akin ng Maynila ang kumpletong sagot sa pangungusap na iyon. At sapat itong matindi upang baguhin ang lahat ng paniniwala ko sa buong buhay ko magpakailanman. Kinabukasan ng umaga, gumising ang Maynila na may nakakagulat na mas mababang kalangitan kaysa sa dati. Ang makakapal na kulay abong ulap ay nagpapabigat sa syudad, na para bang may isang tao na unti-unting ibinaba ang kisame ng langit malapit sa mga kalsada. Binuksan ko ang kurtina ng aking silid at tumigil doon ng mas matagal kaysa sa dati. Ang hangin ay mukhang masyadong tahimik na labag sa kalikasan, na parang ang buong syudad ay nagpipigil ng hininga at naghihintay ng isang bagay na mangyayari. Sinulyapan ko ang notification sa aking telepono. Nagbabala ang ulat ng panahon na may malakas na pag-ulan sa maraming distrito ng Maynila at sa ilang kalapit na lugar ay may banta ng biglaang pagbaha. Tahimik ko itong binasa ulit. At sa aking dibdib ay lumitaw ang isang malinaw na pakiramdam.
Ito marahil ang sandali na matagal kong hinahanap. Ilang araw bago iyon, nakita ko ang lambot ng pang-araw-araw na buhay. Nakita ko ang malasakit sa maliliit na anyo. Nakita ko ang pagmamalasakit na hindi nagmamayabang. Ngunit ang lahat ng iyon ay nasa normal na kalagayan pa rin. Wala pang tunay na pressure na sumubok kung ang kabaitan na iyon ay mananatili kapag ang syudad ay nagsimulang pinipilit ng takot, kawalang katiyakan, at pagmamadali. Inilagay ko ang aking kamera, notebook, at raincoat sa bag at umalis ng hotel ng mas maaga kaysa sa dati. Habang bumukas ang pinto ng elevator sa ibaba, narinig ko ang tunog ng malalaking patak ng ulan na walang tigil na bumabagsak sa lupa sa harap ng gusali. Hindi ito ordinaryong ambon, kundi bumagsak ito na parabang ibinuhos ng langit ang lahat ng mayroon ito sa syudad ng sabay-sabay. Sa loob ng wala pang kalahating oras, nagsimulang magbago ang kondisyon ng maraming kalsada. Ang maruming tubig ay nagtipon sa mga gilid ng sidewalk at unti-unting tumaas hanggang sa lunukin ang mga kalsada. Ang tunog ng makina ng sasakyan na dati ay pumupuno sa buong syudad ay nagsimulang huminto. Ang ilang sasakyan ay nakatigil sa gitna ng kalsada. Ang ilang motorsiklo ay kailangan pang itulak palayo sa baha papunta sa mga eskinita. Ang mga tindahan ay nagmadaling magtaas ng kanilang mga paninda. Lumakad ako sa gitna ng ulan sa isang kalsada sa isang lumang komunidad kung saan mabilis na umabot sa aking bukong-bukong ang tubig. Ang lahat ng nakikita ko ay nagpaalala sa akin ng mga pangyayari na nakita ko sa Europa. Ngunit ang pagkakaiba ay hindi ko pa nakikita ang mukha ng pagkabigla na nakasanayan ko. Ang mga tao ay mukhang nagmamadali ngunit hindi nagpapanik. Hindi sila nagbabanggaan. Hindi sila nag-aagawan upang makaligtas ng hayagan. Mayroon lamang silang pagmamadali ng mga taong alam na kailangan nilang tumulong sa pagharap sa sitwasyon ngayon. Tumigil ako sa harap ng isang maliit na karinderya. Ang may-ari ng tindahan ay tumutulong sa isang matandang customer na magtaas ng mga grocery bag sa isang plastic na upuan upang hindi ito mabasa. Sa tabi nila, dalawang binata na marahil ay mga delivery rider ay ipinarada ang kanilang motorsiklo at lumusong sa baha upang tumulong na maglabas ng inuming tubig mula sa bodega sa likuran nang walang sino mang kailangan pang humiling. Tinaas ko ang aking kamera upang kunan ng larawan at sa sandaling iyon, nakita ko ang isang babae na may buhat na bata na nakatayo, nag-aalangan sa harap ng lugar na malakas ang agos ng tubig. Isang lalaki na nasa edad na abala sa pagtupi ng awning ng kanyang sariling tindahan, ay mabilis na lumabas. Hindi niya tinanong kung saan siya galing. Hindi niya tinanong kung magkakilala sila. Inalis lang niya ang kanyang sapatos, tinaas ang kanyang pantalon, at lumusong sa tubig. Inabot ang kanyang kamay sa babae upang hawakan bago siya at ang bata ay ihatid sa mas ligtas na panig. Ito ay isang larawan na napakasimple kaya halos walang drama. Ngunit habang mas simple ito, mas lalo kong nalaman na ito ay tunay. Lalong lumakas ang ulan ng walang tigil. Nagtungo ako sa isang lugar malapit sa isang ilog kung saan iniulat na mabilis na umaapaw ang tubig. Noong panahong iyon, halos umabot na sa tuhod ang tubig. Ang mga poste ng ilaw ay sumasalamin ng malabo sa marumi at nanginginig na ibabaw ng tubig. Isang jeepney ang nasira. Ang mga pasahero ay stranded pa rin sa loob. Nagmadali ako kasama ang maraming iba pang tao na walang anumang uniforme. Isang binata ang umakyat upang buksan ang pinto sa gilid. Ang isa pang babae na nasa edad na ay sumigaw sa mga nasa loob na dahan-dahan na bumaba isa-isa simula sa mga matatanda. Pinanood ko ng may tensyon dahil ito ang panahon kung saan nakita ko ang maraming lipunan na nagbubunyag ng kanilang madilim na panig. Ang malakas ay madalas na bumaba muna. Ang mas nanganganib ay madalas na nakakakuha ng espasyo muna. Ang pagiging magalang ay madalas na hinuhugasan ng ulan at takot ng mabilis. Ngunit ang nangyari sa Maynila sa harap ko ay kabaligtaran. Ang mga kabataan sa sasakyan ay umusog para sa matatandang babae at mga bata upang bumaba muna ng halos walang sinumang kailangan pang umulit. Dalawang lalaki ang lumusong sa tubig upang tumulong na saluhin ang mga pasahero isa-isa. Isang dalaga ang nag-alis ng kanyang scarf upang ibalot sa telepono ng isang estrangherang lola na nanginginig ang kamay at hindi na kayang humawak ng gamit. At ang lahat ay nangyari ng mabilis at malumanay ng sabay-sabay. Wala akong nakitang sinumang nagpakilala bilang bayani. Walang sinumang lumingon sa kamera. Walang sinumang gumawa ng mabuti dahil gusto nilang purihin.
At iyon mismo ang tumama sa akin ng pinakamalakas dahil nangangahulugan ito na ang nangyayari ay hindi nilikha para makita ng sinuman, kundi ito ay isang panlipunang likas na pag-uugali na gumagana ng kusa. Naglakad pa ako hanggang sa harap ng isang simbahan. Bukas ang malawak na pinto ng simbahan. Ang mga pari at mga miyembro ng komunidad ay nagtutulungan na magtaas ng mga banig, bote ng tubig at mga kaldero ng pagkain upang ilagay sa ilalim ng isang silungan. Ang mga taong na-stranded sa ulan, sa baha o hindi makauwi ay unti-unting pumapasok upang magkanlungan ng walang anumang formalidad. Ang maliliit na bata ay nakaupo ng magkasama sa isang sulok. Ang mga matatanda ay inayos upang umupo sa mas tuyo na lugar. Isang pari ang nakikipag-usap sa isang taxi driver na kakadaan lang ng dalawang matatanda. Samantala, maraming tindera na nagsara na ng kanilang tindahan ay nagdala ng pagkain na mayroon sila upang ibahagi. Nakatayo ako sa ilalim ng bubong ng simbahan, tinitingnan ang larawang iyon ng tahimik at bigla kong naramdaman na ang lahat ng paliwanag na matagal kong pinanghawakan tungkol sa mga maunlad na bansa ay nagsimulang humina sa harap ng konkretong katotohanan na ito. Ang simbahan noon ay hindi lamang isang lugar ng relihiyon, kundi ito ay ang puso ng komunidad, isang lugar kung saan ang paniniwala at pang-araw-araw na buhay ay nagsasama-sama hanggang sa hindi na mapaghiwalay. Naalala ko ang mga emergency shelters sa Europa na nakita ko, maraming inayos ng may plano, may proseso, may kaayusan, ngunit kulang ng isang bagay na mayroon dito nang hindi na kailangan pang ipahayag, ang pakiramdam na, halika, hahanapan ka namin ng lugar. Sa Maynila, hindi lang ako nakakita ng pamamahala sa krisis, nakita ko ang pagyakap sa isa't isa sa panahon ng krisis. At ang dalawang bagay na ito ay hindi magkatulad. Mula sa simbahan, sinundan ko ang isang punto kung saan bumababa ang mga opisyal ng distrito sa lugar. Mataas pa rin ang tubig at hindi pa rin tumitigil ang ulan. Inaasahan ko na makakakita lamang ng pag-uutos mula sa ligtas na distansya. Ngunit ang nakita ko ay maraming lokal na opisyal ang talagang lumulusong sa tubig. Ang ilan ay tumutulong sa paglilipat ng mga traffic cone. Ang ilan ay kumakatok sa mga bahay upang paalalahanan ang mga matatanda na ilipat ang kanilang mga gamit sa mas mataas na lugar. Ang ilan ay tumutulong sa pagtulak ng mga wheelchair ng pasyente palabas ng makitid na eskinita. Napansin ko na ang mga nagtatrabahong ito ay hindi nagpapahiwalay sa mga residente ng matigas. Nag-uusap sila, tinatawag ang isa't isa ng may ordinaryong tono, tumatanggap ng mga bagay mula sa isa't isa at nagpapasahan ng mga tao na parabang ang sistema ng estado at ang lakas ng komunidad ay nagsasama-sama. Hindi perpekto. Hindi ito walang hadlang, ngunit may buhay, may puso at may tunay na pagkilos. Kinagabihan, mas tumaas pa ang tubig sa ilang lugar. Nakatayo ako sa isang kanto ng kalsada sa isang lugar na halos naging pansamantalang ilog. Ang aking damit ay basang-basa hanggang sa dumikit sa aking balat. Ang kamera ko ay bumigat dahil sa halumigmig, ngunit halos hindi ko na naramdaman ang anumang pisikal na discomfort. Dahil sa loob ay may isang bagay na tahimik na gumuguho. Naalala ko ang Copenhagen, naalala ko ang France, Belgium, Germany, naalala ko ang mga larawan ng mga sistema na maganda sa papel, ngunit hinahayaan ang mahina na unti-unting mawala sa kamay kapag dumating ang panahon ng krisis. At tiningnan ko ulit ang Maynila, ang syudad na akala ko ay isang backdrop lamang ng turismo, isang syudad na masyadong magulo para maging aral para sa sinuman. Ngunit sa pinakamasamang oras ng araw na iyon, ipinapakita ng syudad na ito ang isang bagay na hindi maipapangako ng maraming mayayamang bansa sa isa't isa. Hindi ito pagiging perpekto. Hindi ito seamless na kahusayan. Hindi ito ang larawan ng matigas na kaayusan. Ang nakita ko ay mga ordinaryong tao na handang magbigay ng kamay sa isa't isa bago pa man nila isipin kung ano ang karapatan ng taong iyon, sino siya o kung karapat-dapat ba siya. Nakita ko ang malasakit hindi bilang isang magandang salita, kundi bilang isang malalim na istruktura ng lipunan na matagal nang sanay sa pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa isang araw, kapag talagang tumaas ang tubig, lumabas ito mula sa mga tao ng natural. Sa sandaling iyon, naintindihan ko sa mas malalim na antas na ang nagpapanatili sa isang lipunan sa panahong nagbabago ang mundo ay hindi lamang ang mga tulay, kalsada, budget o emergency plans. Bagamat lahat ng iyon ay mahalaga
Ang hindi matatawarang kailangan ay ang kahandaan ng tao na hindi hahayaang malunod ang iba ng mag-isa. At marahil, ito ang tunay na kahulugan ng salitang sibilisado na ginamit ko sa buong buhay ko nang hindi kailanman tunay na nauunawaan. Umuulan pa rin nang itiningala ko ang aking mukha sa langit. Ngunit sa loob ko, may isang bagay na tumigil na sa paglaban. Hindi ko na tinitingnan ang Pilipinas bilang isang kakaibang bansa na pansamantalang kahanga-hanga. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin na sumasalamin sa parehong katotohanan ng lugar na ito at sa kawalang saysay ng aking dating paniniwala sa aking sarili. At sa madilim at basa na Maynila noong gabing iyon, alam ko na ang sagot na hinanap ko sa pagtawid ng kontinente ay hindi nasa isang bansang walang kapintasan, kundi nasa isang bansa na kapag nagsimulang gumuho ang lahat, ang mga tao ay patuloy na hindi nagiiwanan. Nang bumalik ako sa Copenhagen, sinalubong ako ng malamig na hangin ng Europa tulad ng dati. Ang mga kalsada ay malinis pa rin, tahimik at organisado tulad ng araw na umalis ako. Ngunit alam kong ang taong bumaba mula sa eroplano noong araw na iyon ay hindi na ang dating babae. Bumalik ako na may larawan ng Maynila na basa pa sa ulan sa aking isip, na may larawan ng mga kamay ng estranghero na inabot ng walang pag-aalinlangan, na may salitang malasakit na hindi na lamang isang magandang salita, kundi naging paliwanag ng isang enerhiya na ngayon ko lang tunay na naintindihan ng malinaw. Noong gabing iyon, tahimik akong umupo sa harap ng larawan ni nanay at matagal na tiningnan ng walang sinasabi. Sa huli, nalaman ko na ang pinakamasakit sa akin ay hindi lamang ang pagkawala, kundi ang pagkaunawa na namatay si nanay sa isang lipunan na pinaniniwalaan kong hindi kailanman hahayaang ang isang tao ay maghintay ng nag-iisa. At kapag naiisip ko ang Pilipinas, hindi ko inihahambing kung sino ang mas mahusay ng mababaw. Nakita ko lamang ng mas malinaw na ang isang lipunan na tunay na dapat tawaging maunlad ay hindi ang pinakamukhang perpektong lipunan, kundi ang lipunan na sa pinakamasamang araw, ang mga tao ay patuloy na hindi nagiiwanan. Nang ikinuwento ko ito sa aking sariling programa, hindi ako nagsalita upang purihin ang isang bansa at tapakan ang isa pa. Nagsalita ako dahil ayaw ko nang magsinungaling sa mundo. At kung may isang aral na ibinigay sa akin ng Pilipinas ng pinakamalalim, ito ay ang katotohanang ito. Ang tunay na sibilisasyon ay wala sa kayamanan, kundi nasa puso ng mga tao na pinipili pa ring pagtibayin ang isa't isa, kahit sa araw na gumuho ang lahat.